Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang gabi, magandang gabi. Ano ba yun? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo from Divine, from Holy Spirit, from your Ascended Masters, from Universe, Spirit Guides and Ancestors and Elementals. Okay, so syempre kailangan ko po na magpasalamat ng bonggang-bongga sa ating mga subscribers, sa ating mga sa mga bagong pasok ay may bagong subscribers, followers, viewers, no? Is maraming salamat po sa inyo. Especially po sa mga bago ngayon, ano? And syempre yung ano din, yung talagang patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel na walang humpay na talagang sumusubaybay po sa ating mga readings or uploads. Maraming salamat po. And gusto ko rin po magpasalamat sa lahat din po talaga na nag-a-avail, no? Sunod-sunod din po, no, sa araw, hindi po tayo nazi-zero when it comes to yung nagpa-purchase po ng ano natin ng oil, ng ating healing oil. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pag-avail, no? So, now is ito po is, ang topic po natin ngayon is, hindi po siya about sa ano, wala po akong vision last night kasi po talagang nag-ritual po ako kagabi. So, anong oras rin po ako natapos. So, kaya parang pagod. So, walang pumasok. Meron man po, pero yun po is common na po yun eh. Ayoko po ng mga gano'n. Actually, mga mukha, yung mga imahe. So, malamang sa malamang. Malamang po, no, hindi naman sa ayaw ko, pero malaman din po natin. Sige, try po natin. Ano. Pero meron na po kasi akong binaba dito. So, later po is mag-a-ask tayo sa ibang cards, no, na kung ano po yung lumalabas sa mga imahe, if mga ancestors ko ba yon, mga ancestors nyo rin ba yon, or mga kalaban po yun, no? So mamaya po aalamin natin kung ano po yun, kasi po may mga iba't ibang imahe na naman po na lumabas doon sa vision ko last night. Yun, so yun po ang ano natin ngayon, ating malalaman, no, or aalamin kung ano po ang meron sa vision ko last night. Okay, so mag-pray po muna tayo, pero may nakaano na po ako, may binaba akong cards na, no. This is we have the 6 of Pentacles, 9 of Pentacles, 4 of Wands, and 8 of Cups. By the way, meron po akong dapat i-mention ngayon eh. Okay, so doon po sa mga gusto po magpa-appointment at sa mga gusto pa po na bumili po ng ating healing oil, no, is ando po sa description box yung ating contact number. Nandun lang po, no? So, click nyo lang po yung description box. Ano po ba yung description box? Yun po yung title. And may nakalagay po doon na more doon sa dulo. As in more, no? More than that. So, yun lang po yung pipindutin nyo. Lalabas na po doon yung contact details ko. No? Andun na po lahat. Okay? So, doon nyo lang po siya i-check. Doon lang po. And sa mga gusto po magpa-appointment ng reading is mag-chat lang po. And at the same time, ganoon din po sa gusto po healing, no? Healing and cleansing po. Okay? So, meron pa po, alam ko meron pa akong isang ano eh. Anyways, kasi pagka nakakabasa po ako ng mga comments, no, is minsan nakakalimutan. Kaya dapat talaga nililista ko. Kaso po talaga po sobrang busy ko po talaga. Sorry po. Okay. So, now is, mag-pray po muna tayo. Hindi po na tayo ng paspas. Okay? Panginoong Diyos Ama, Panginoong Hesus Kristo Ama, ako po at ang aking mga subscribers, followers, viewers ay naririto po sa inyong harapan ngayon para po humingi po ng protection ninyo, gabay at mensahe patungkol po sa mga baraha ito na ibinaba niyo po kanina. Nais ko pong ito is palawakin. Bigyan niyo po ako ng mga matitibay na mensahe, maliliwanag na mensahe para po ibigay ko po sa kanila bilang babala or kung ano man po ang gusto ninyo. Ako po ay nananalangin din po na kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman na tukso. At pakihipo po ang lahat po ng mga taong humihingi po sa inyo ng himala ng inyong gabay sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Amen. Again, pagdating po sa healing, no, sa healing po is, mamaya po tayo mag-healing. No? Parang cleansing niyo po yun.
Okay? So now, so now we have the Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Four of Wands, and Eight of Cups. Ano po to? Itong card na to is a dark reflection. So ito po yung maaaring dala-dala ninyo ngayon, yung energy na dala-dala ninyo ngayon, or kung ano po yung mga nangyayari sa inyo ngayon na mga hindi magaganda, then bibigyan po natin ng solusyon yan, no? Bibigyan po natin ng solusyon ngayon. Okay, so dito po sa Six of Pentacles, sinasabi po dito na kumbaga, meron po ditong isang tao na, or maybe yung person mo, no, collective, is na anditong humihingi or parang humihingi na ng kapatawaran sa'yo, no? Kasi hawak mo na ang hustisya dito, no? Malinaw ba, mga darling, mga ka-angel? Okay, so dito is pinapakita rito na andito yung isang tao na may binibigay sa'yo and ikaw is nire-receive mo. Then yung isa is nakaluhod na nagmamakaawa sa'yo, na maybe humihingi rin to ng kapatawaran sa'yo. So dito po iikot yung kwento kung tutuusin. So pwede ko na rin pong, okay, sabi po ng Holy Spirit is, yun na rin po yung lumalabas po sa vision, no, na yung mga lumalabas. No, so itong mga ito is humihingi na po ng tulong sa inyo, nagmamakaawa na po sa inyo na sila ay patawarin po ninyo. Kasi po dito is pinapakita na rin po mismo dito sa taong nakaluhod na ito, no, na nagmamakaawa po sa inyo, na meron na po kayong mga nare-receive, no, na mga kung ano-ano. I mean, puro positive po yan, ha. Mga blessings, mga ganyan, mga ano mo yun, mga gifts na hindi mo ina-expect, mga ganyan. And yung when it comes to spiritual and mental is andun din na parang nagkakaroon ka na ng growth. Wala ka na doon sa posisyon na talaga nasa darkness ka. Wala na. Natanggal mo na yon, na-break mo na rin yon, no? So, pagdating sa financial is ganun din na parang ngayon sa'yo siya lumuluhod, humihingi na ng tulong dahil siya ngayon ang down na down na down. Okay? Siya ngayon ang nagsasuffer kasi yan yung binigay niya or binato niya sa'yo na mga spell work, no, noon. No, siguro mga 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, yan yung naranasan mo. Pero ikaw is not begging, no? Kasi wala ka namang alam eh. Hindi ka aware na yun pala is dala ng spell work or what, no? Nagaling pala sa tao yun, no? So dito is ikaw naman kasi is lumuhod ka man, humingi ka man ng tulong at kapatawaran, sa Diyos Ama ka lumapit. Siya is sa'yo kasi ito na yung payback time, no? No, so dito is hindi ka naman talaga totally hindi ka, wala kang ginawa, as in hindi ka nag-revenge, hindi ka wala kang ginawa na pangit, no, para pasakitan din tong gumawa sa iyo. Nanahimik ka and inilet go, let God mo ang lahat, kaya eto, no, well blessed ka, no? So now etong taong to dito sa Nine of Pentacles, no, is talagang dito is makikita natin na tinalikuran na siya ng swerte or tinalikuran na siya rito ng tadhana, no? Kasi kumbaga dito is mo yung ilang beses naman kasi ito winarningan ni God, no, na parang tigilan ka, manahimik siya, tantanan ka na kasi chosen one ka, no? Earth angel ka and you have a mission here talaga. No, merong yung life purpose mo is alam mo na no? And alam din itong taong to, alam din itong person na to kung ano ang mission mo dito, no? Pero andun siya, keep going siya dun sa pakikipag tunggali sa iyo, yung competition is na andoon, no? Yung galit, yung basta hatred, no, is na andyan dahil yung inggit talaga, no, is talagang it turns to anger talaga, no, na andun na, no? So ngayon, since hindi siya nakinig, no, sa mga warnings from, at first, ang nagbigay sa kanya ng warning is yung mga agabay mo, no, mga angels mo, even yung mga elementals mo, may ginawa rin siya hindi magaganda, no? Kasi alam niya mahihina yung mga iba mo mga guides na mga elementals. So, yun yung pinuntirya niya. Kasi sa mga angels, archangels, wala siyang panama dyan, no? So, andun siya sa mga mahihina, no? Yung mga alam niyang kayang-kaya niya. Pero, nabawi lahat ni God yun. Binalik lahat sa'yo yun. Kasi, grabe siya, no? So, now dito is andun yung huli na ang lahat. Since dito nga sa first card natin, sa Six of Pentacles is nagmamakaawa siya, no? And now, eto yung nagmamakaawa siya sa'yo, no? Yan.
Diba? Ito yung first card natin, ano, na nagmamakaawa siya sa'yo. And now, dito sa Nine of Pentacles, is sa universe na siya nagmamakaawa. No? Na doon na siya nagmamakaawa. Na talagang kahit lumuha siya, dumuluha na siya ng dugo dyan eh. No? Ang luha niya dyan is hindi na clear, red na. No? Na talagang sagad. And kung makikita nyo dito is talagang para na siyang basahan. No? Para na siyang basahan, na tuyot na payat na para kala mo hindi na naliligo. Kasi over, ano na to eh, stressed, no? Overload na rin yung ano niya, yung struggles niya sa buhay, no? Na hindi niya na kayang i-carry. Kaya andito na yung talagang lumuluhod na siya para sa kapatawaran at sa pagbabago ng buhay na ibalik sa kanya yung dating siya. Pero, pinanggihan siya dito ng universe, no? Kasi, kasi, hindi rin siya nakinig eh. Sa ilang beses na nakiusap sila sa kanya, dyan sa person mo. Na ang universe, ascended masters, angels, no, lahat nakiusap na huwag kang galawin. Pero ginalaw ka. Hindi lang basta galaw. Kasi naka-experience ka dito ng death spell. Na ilang beses naging duguan yung mga angels mo. Na ilang beses na pilayan ng pakpak ang mga angels mo. Pero hindi pa rin siya tumigil. No, hanggang sa nilapitan na siya ni God, ng Holy Spirit, pero wala pa rin. So now talaga magsasuffer siya, no? Magsasuffer talaga tong person mo. So now is nandito ang Four of Wands. Okay, so dito sa Four of Wands, no, kung makikita nyo dito, ayan, meron dalawang tao, no, na nakaharap sa pinto, pero nakalock. No? Yan yung nakalock. So, ito is talagang bukod pa yung yung wands, na Four of Wands na nakalock, and bukod pa yung may chain talaga dito sa pinto. Ayan. No, bukod pa yan. So, itong mga ito is talagang, alam nyo yun, for a change, no, parang gusto nila ng ganong buhay. Parang, sinasabi nila dito na, begging, no, na papasukin ulit sila sa templo, no, para makapaghugas kamay, makapag-cleanse, yung mga ganon. Yung pagsisisi is na andito na eh. Dito na lang sa Six of Pentacles talaga nagsisisi na siya dito. No? But, huwag kang magpakasiguro. No? Huwag kang magpakasiguro na ito is from their hearts. No? Hindi natin sure as of now. No? Kasi, andito yung begging sila para baguhin ulit ang buhay nila. Desperado sila dito na baguhin ang buhay nila. Pero hindi ako kumbinsido or kumpiyansa, parang gano'n na mapagbibigyan to ng Holy Spirit na para pagbuksan ulit sila. Hindi. Talagang ito is hindi sila pwedeng pumasok. Kahit sa buhay mo, hindi na sila pwedeng pumasok. Ayaw na rin i-allow ni God to. Kasi mismo ang Holy Spirit, mismo ang Divine, mismo ang mga Ascended Masters is talagang kinat, no? Or nag-set talaga ng boundaries yan para hindi na kayo magpanagpo. Talagang tinaasan yan. Ang bakod, binakurang ka na talagang hindi pwedeng magkita na ulit kayo. No? So now is talagang, paano ba siya mag-suffer ngayon? Nandito na yung addiction. No? Andito yung addiction dito sa person na to na kumbaga, talagang, andito na yung moment na parang hindi na siya magkatulog. No? Siguro, she or he is taking parang sleeping pills, mga ganyan, para lang makatulog. Kasi talagang ang dami ng problem, especially financial. Kasi hindi siya sanay ng walang ganon, na hindi ganito kalaki ang budget ko, kailangan ganito kalaki ang budget ko, kailangan ko mabili yung ganito. No? Again, ito po yung sinasabi ko, no? Kailangan po paggagawa kayo ng mga, especially po sa mga healers, no? And mga bago, kasi sa mga bago po is talaga, lapitin po kayo ng mga temptations, no? Make sure na pag gumawa kayo ng isang bagay, na alam nyo sa sarili nyong mali. Alam nyo yan eh. Alam nyo yan. Humingi kagad kayo ng pagka may lumapit sa inyong tao at ganun po ang approach sa inyo, isipin nyo agad si God, isipin nyo agad yung ang tagal ko tong inantay na meron ako, ang tagal ko tong napagana, alam mo yon. Tapos sa isang iglap, isang tao lang ang sisira nang binigay sa iyong kakayanan or kapangyarihan, no, sa panggagamot. No? So once ka lang magkamali, once ka na gumawa ng hakbang na hindi pinahintulutan ng Panginoon Diyos Ama, wala na, ligwak ka na.
no? Kaya make sure na itama mo hangga't maaari, no? I-analyze mo muna, no? Bago mo isagawa. Okay? So, ngayon is nagsasuffer ngayon tong person mo, yun nga, by taking meds, no, ng mga sleeping pills, mga ganyan. And hindi lang yun kasi marami pa siyang iniinom. At parang ano to, no, gusto na nito magpaalam din. Na parang maybe aalis to kung saan siya nakatira or magta-travel somewhere. No, kasi parang wala na eh. Ano na siya, bagsak na sila eh, no? At ito yung mga dating niyang yaman, no, is wala na. Dating meron siya is wala na. Unti-unti na uubos. Unti-unti nawawala. Ganon ang buhay ngayon ng iyong person or yung gumawa sa iyo ng mga spell works or ng mga kung anong-anong ano to, black magic, no? Na talagang siya ngayon is nag-aal sa balutan na itinatago niya na kung ano yung dapat itago, no? Kasi alam mo yon, kesa parang totally mawalan siya, yung as in, alam niyo kung halimbawa may natitira pa siyang singsing na ginto or meron pa siyang mamahaling cellphone na nandyan, tatago niya na kesa maibenta niya pa, kasi yun na lang ang alaala niya, yung mga ganun. Kasi talagang kung trouble sa gastos, talagang trouble to. Talagang in trouble siya. Talagang nangakapa ngayon to. Kahit kahit makibalita kayo, pero for sure wala na kayong ano dito. Wala na kayong wapakels. No? Wapakels na kayo dito. Okay, so what's next? So we have the Empress. Oops. And Ten of Swords. Okay, so dito sa the Empress, again, this is a dark reflection, hindi to yung the usual na tarot. Okay, so we have that the Empress, teka lang, usip ko lang. Okay, so we have the Empress, Ten of Swords, King of Cups, and the Three of Cups. Okay, so dito naman, sa the Empress, is pinapakita lang dito na, kumbaga dati, no, is talagang andun yung taas noo siya, no, na talagang mayaman ako, meron ako nito, ikaw wala, no, ako may pagkain na ganito, ikaw wala, ako may ganitong bahay, ikaw wala, ako may ganitong isusuot, ikaw wala. Ganun siya, nakakipag-competition siyang maigi sa'yo, no, pero saan ba siya nilamon ng inggit? Sa happy family na meron ka, wala kasi siya nun. And yung kasi siya parang dito naka-isolate, no? Parang alam mo yun, nabubuhay siya sa apat na sulok lang ng bahay niya. Na parang wala siyang magawa kundi parang go with the flow siya sa ganung sitwasyon na ikaw mismo andun yung nakakagalaw ka. Kung paano gumalaw ang natural na tao or common na tao, ganun ka. No? And masayahin ka, siya hindi. Bored siya. Yung mga ganun. So now, dito is parang hindi siya pumayag, no? Hindi siya pumayag na naging ganun ka, maging ganun siya. Ang gusto niya talaga rito is yun, tipong naghanap siya talaga ng karamay dito, na talagang tipong hindi po pwedeng ako lang ang mapunta sa ganitong sitwasyon, na tipong nakakulong lang, yung pahiga-higa, ganun. Pero alam mo, kung sa tutuusin dito, kung sino ang mas sa inyo unfair ang buhay, no, ng mga times na yon, ikaw talaga, kasi ikaw lumalaban ka sa hirap ng buhay, pero siya sahod lang ng sahod. Yun nga lang, dinala niya sa hindi maganda yung mga meron siya before, no, pinagkait niya, nagdamot siya, parang sarili niya lang, or parang sa mga yung umiikot siguro sa first family niya, mga ganon, na hindi niya i-share sa iba kung ano yung merong blessings na binigay sa kanya siya, no? So maybe even sa mga kapatid or relatives is hindi rin niya ito ma-share, yung mga ganon. So now ang nangyari, no, is andito ngayon yung paano ba yung sufferings niya, no? No, we have the Ten of Swords here, na talagang grabe yung sakit, no? Hindi lang isa, dalawa, tatlo ang sakit na meron siya.
We have the Ten of Swords. So, yan ang nakabaon sa kanya ngayon. Ibig sabihin, yan yung mga sakit na dinadala niya ngayon sa emotional, physical, spiritual, mental, and financial. Yan ngayon yun na nakabaon sa kanya na hirap na dinadanas niya ngayon. Napilit niya pa rin bumabangon. Pero hindi siya makakakilos. Hindi na siya makakilos. Nasa stuck situation na siya ngayon. Nasa stuck energy na siya ngayon. Kasi nga, meron siyang mga dalahin. Meron siyang dalahin dito. No? And sa isip. No? Yan yung mga, ano niya ngayon, mga trials, no? Niya ngayon sa buhay. So, bumaliktad lang naman ang mundo na dati kasi talaga, no? For almost how many years, ikaw ang nag-suffer niyan. But now, andito yung backfired lahat. No? Eto na, this is the judgment day and yung justice is nakaserve na. No? So now we have the King of Cups dito na kumbaga dito is pinipilit niya pa rin na maging stable, pinipilit niya pa rin iangat yung sarili niya, pinipilit niya pa rin maging anong tawag doon, yung authority isa sa kanya pa rin. Ganun pa rin ang thinking niya. Hindi pa rin siya, mayabang pa rin siya. Yes, exactly. Thank you. Thank you, thank you. And yung ego is na andun pa din. Ayaw niya talagang aminin sa sarili niya na wala na siya. Na parang laos na siya, or bagsak na siya, lugi na siya, wala na siyang pera, yung mga ganun. Hindi pa rin siya pumapayag. Pero dito na sa King of Cups, no, is kung makikita mo dito, is andito yung nanghihina na rin siya. No? Andiyan pa rin siya, oo, meron pa rin siyang capabilities, no, or parang powers, no, na parang ipakita sa maraming tao na malakas ako, na ako to. Pero deep inside, yung inner soul niya talagang ano na, actually wala na eh. Wala na. Kumbaga, ano na to, nalusaw na yung inner soul niya. Wala na. Wala na talaga. So now we have the Three of Cups here is, now, is andito yung parang niloloko na lang halos ang sarili niya. Kasi parang, alam mo yun, na pinipilit niya maging masaya, pinipilit niya maging, ano ba yan, bigyan ng comfort yung sarili. Ano yun? Kinukumbinsin niya na lang yung sarili niya na okay siya. Pero ang totoo, kulang na lang dito is, alam mo yun, kulang na lang dito is, mag-okay siya ng sarili niyang libingan. Yung ganun, napakulang na lang is, ilibing niya yung sarili niya sa hirap na pinagdadaanan niya ngayon. Ganun siya ngayon. Mga bebs, mga ka-angels, no? Ganun ngayon ang matinding pinagdadaanan niya dito sa Three of Cups. Ano na siya eh, parang alam mo yun, parang sapilitan na lang din yung mga tao na nakikisama sa kanya. Na, kasi alam na rin ng mga tao na karamihan, especially ng mga kamag-anak, no, niya, nitong person, no, na alam na nila kung ano yung totoo behind you and sa kanya, kung ano talagang storya. And alam nila dahil lumabas na rin mismo, no? Lumabas na. So now we have the Ace of Wands. So now, dito sa Ace of Wands, no, talagang andun yung pinaninindigan niya pa rin kung ano yung sa kanya, na siya ang tama at ikaw ang mali, na siya ang mabait, ikaw ang walang yak. No? Pinaninindigan niya yon na kahit na nasasaktan siya, kahit na parang the more na pinaninindigan niya yung ganong beliefs niya, no, is andun yung talagang lalo siyang idinidiin din ng Holy Spirit. Lalo siya binibigyan ng mga struggles, lalong ganun. Kasi napakasinungaling nitong taong to. No? Okay, since kanina is meron tayong King of Cups, and now we have the Emperor here. No? So ito is both na nasa throne, no, na may torch and my cup. Yung isa is my cups, no, and the other one is parang something na basta may nakalagay kung ano man. May hawak din siya si the Emperor. So now is sinasabi lang dito, no, na the Emperor is parang andito yung talagang, my goodness, talagang alam mo yung paggawa niya ng yung pag ano niya ng black magic, no, is talagang still damang-dama niya. Still andun yung talagang nilalamon siya ng itim na mahika. Ayaw siyang pakawalan nito. Ayaw, no? Ayaw siyang pakawalan. Nakikita niyo yung mga bungo na yan. And even yung kwintas niya, no? Pero nakapikit siya dyan. And feel niya, no? Na parang kasi meron din siyang parang sa mga healers, no, sa mga divine healers, spiritual healers na
meron tayong kanya-kanyang dasal para to comfort ourselves, to heal ourselves, no, physically. Ganon din sila. Yun nga lang sila, especially tong person mo, once na hinil niya yung sarili niya, physically, panandalian lang. Pero yung, alam mo yung para lang siyang nag-take dito ng pain reliever. Then after an hour, no, is balik ulit yung pain. Ganun sa kanya. Kasi talagang karma, no, is real. And he or she is embracing it right now. See, we have the shadow here. Natin. Okay, so let's skip this. Let's skip this. Let's keep it. Okay, so we have the Ace of Pentacles. Ano to? The Magician. Oh, backfire talaga. Five of Pentacles. Naku, Diyos ko po. And Shadow Work. Okay, so we have the Ace of Pentacles. Is talagang malalim, no? Kung ano man yung mga dating inaasam-asam niya or meron pa siya mga goals, ano pa to eh? Hindi pa naman to older eh. Hindi pa to senior, no? Hindi pa to senior tong person mo. Marami pa sana, no? Marami pa sana siyang makukuha or marami pa sanang blessings, no? Or opportunities na nag-iintay para sa kanya. Pero kasi taliwas lahat sa utos ng Diyos and sa mga kagustuhan ng Diyos ang ginawa niya, lalong-lalong ginawa para sa iyo, no? Talagang ito is binigyan na siya dito ng tawag doon, judgment na talagang hanggang dyan ka na lang. Eto ka na lang. Ganon. Okay? So now is andito yung nagkakaabot-abot na ang kamalasan niya. And yung pinto, sarado na. Sarado na sa lahat ng opportunities. Kung makikita nyo po ang Ace of Pentacles sa ibang cards, which is sa mga talagang classic cards, no, tarot cards, no, is nakatapag po si Pentacles talaga sa palad. But this one is wala. No? So, wala na. So, Luz Valdez na po ang Ace of Pentacles dito sa person mo. No? So, now we have the Magician also here na talagang isa rin to sa nawala sa kanya, yung powers, no? Yung kakayanan, yung gifts and abilities sa binigay sa kanya before ni God na inabuso niya, nawala na. No? Kaya ngayon, nagtataka siya kung bakit every time na nagbibigay siya ng spell work sa'yo is hindi na tumatalag. Kasi alam mo, iniisip pa lang na ginagawa niya pa lang, nagkakaroon na ng distraction. And at the same time, pagka nakalusot, no, is ando naman yung hanggang doon lang sa pwesto niya, hindi na umaalis doon. So, parang alam yun, every time na nag-spell work siya, parang ninanamnam niya lang din. Hindi na nga to, hindi na yung nagbabounce, hindi na. Pag nagdasal siya, sa kanya na yun sa kanya na tumatama. Ganun na ang nangyayari ngayon. Okay? So, we have the Ace of Pentacles and the Shadow is nandito yung talagang dahil talagang, alam nyo yun, talagang into poverty na siya. So, ngayon talaga is talagang alam nyo yung tipong habang tumatagal, habang tumatakbo ang araw, lalong pahirap ng pahirap ang buhay nitong person. So, ang mangyayari po dito is talagang gagawa na naman siya ng shadow work, no? Ng talagang mga, alam niyo yung mga spell works, no? Black magic, kung ano yung mga dati niyang ginagawa. Yun na. Paninindigan niya na yan. So, dito, parang ang maganda lang po dito is talagang hindi na to para tumama sa'yo. Again, kung ikaw rin lang naman ang pupuntiryahin nito, ikaw rin lang naman ang gusto niya pabagsakin, hindi na po mangyayari. Kasi, andito yung well-protected ka na ng divine, no? Ito. Wait lang po Okay, nasa na ba ako? So, ayun. Kasi dito talagang lumalapit na siya sa sa temple, no? And andito talaga yung willing na sila to change, no? To be a good boy or a good girl kasi nga they are all sufferings talaga. Na talaga kung hirap, no? But then andito yung kasi iniisip rin nila no kung bakit sila naghirap dahil kagagawan mo na parang ikaw din is may pagkamangko, no? Pero ang totoo sila lang naman din ang gumawa. Ano yun? Sino ite? Okay.
So, let's see. Kuha tayo ng ibang message from ating ibang cards. So, alam nyo yon, alam ko na alam ko, alam ko, alam ko, alam ko, alam ko, alam ko. Alam ko kung ano po yung hirap na pinagdaanan nyo. Dahil alam nyo dito sa mga cards. Hindi lang naman dito eh. Dahil, ano din, dun din sa mga dati nating readings, no? So, dito is parang sinasabi lang po sa inyo na alam ko masakit din po sa inyo to kasi nga po, this is actually, karamihan po sa inyo is ang mga nagbigay pa po sa inyo nitong mga ganitong dati, no? Yung mga obstacles nyo sa buhay, hirap, wasak ang pamilya, ano ba, pinalubog ang negosyo, mga tinaniman ng mga bahay, ng mga kung ano-anong orasyon, no, is andito yung talagang lumagap pa kayo, no. And now, ang masakit nga po dito is kung hindi pa po kapatid, family member, mga ganun. Yun po ang mahirap, no. Sila pa ang gumagawa na imbis na dapat kayo po yung dadamayan. Pero dahil nga po sa inggit, willing pong pabagsakin ano man ang dapat, ang hindi dapat pala, sorry. So, let's see kung ano pa ang message. So, dito naman tayo sa parang solusyon or parang kung ano yung haharapin mo ngayon, ano. Ngayon, yan kasi yung sa Dark Reflection na Tarot cards is pinapaalam lang sa inyo kung ano ang meron ngayon sa person mo, no. Yung, kasi nga yun yung nag-a-appear sa vision ko. So, yun. Kasi parang doon din, ano, mga lukot ang mukha nitong mga to eh, sa vision ko. Mga hindi nakangiti, gano'n. Na para bang, yun nga, parang sinasabi ko sa inyo, parang mga, ano yung tipong, parang hindi naliligo. Yung mga gano'n ang itsura. Okay, so first card po natin dito sa ating deck na ito is Three of Cups. Okay. So, ang sinasabi naman dito is talagang cheers to that. Let's cheers to that. No? So, this is, alam niyo yun, celebration. It's time to celebrate. Party, ganun. Okay, so we have the Knight of Pentacles also. Pero mamaya ko na iyan yan. Papaliwanag, no? Kuha mo muna tayong tatlong cards dito. Pero pwede ko na rin ano yun. Okay, so dito, siguro meron din po kayong maybe birthday party or a celebration or anniversary or what, or parang meron ka lang nagawa na pwedeng i-celebrate, no? So andito yung parang yun ang lagi nasa isip mo ngayon kasi nga andun na yung yung freedom isa sa iyo na. Nakawala ka na sa mga sumpa na ibinigay nitong mga person mo na ito, no? Or kung ano mang black spell or black magic ang binigay sa'yo, nakawala ka na doon kasi nga, di ba nga, nagba-backfire and talaga nalulusaw na, no? Ngayon kasi, this is the time, no, para ikaw ibalik yung dating saya mo, dating kulit mo, dating ganda mo, dating pogi mo, yung mga ganun, dating itsura mo. Eto yun, gustong ibinabalik ni God sa'yo ngayon, yung dating ikaw, na ninakaw nitong person mo, na ginawa kang halimaw, ginawa kang pangit, ginawa kang monster, yung mga ganyan, no? So, now, ito yung time to celebrate na, no? So, dito kasi is talagang kung yung magpo-provide, no? Kung hindi ka man nakakakuha ng ibang, support sa iba, no? Well then, si God is naandyan to provide everything. Yung abundant support is naandyan, no? So, again, dahil meron ka nga nito, no? Dahil meron ka nga ng celebration na yan, so, syempre kailangan, damay-damay yan. Kailangan lahat, magtatawag ka for celebration, no? Kailangan mong i-share, huwag mong solohin, no? Kasi, again, pagka nag-solo ka, nagdamot ka, wale. So, parang, alam mo yun, anytime again, pwedeng bawiin yan. And now, we have the Knight of Pentacles, no? So, andito yung talagang, kailangan mo lang talagang, alam mo yun, yung sipag, no? And dedication sa work is nandyan. Sa mga healers, no? Is, wag po kayong, kung meron po kayong kinakain na dasal, do it religiously. Hindi po yung pagkasinumpong po kayo na, kasi naantok ka, or gutom ka, or what, wala na. Iibahin mo na, or bukas na lang. Yung ganun. Wag. Kailangan lagi kayo kumain ng buhay at banal na salita ng Diyos. Para yung pagpapala po is araw-araw din. No? Ganun po yun. Kasi po ang kailangan po natin, especially po sa mga healers, is
Number 1 is protection. No, number 1 po yan. Protection mo at ng pamilya mo. Yun po yun. Especially po kung talaga nag-heal na kayo. Naggagamot na po kayo. No? Kailangan po natin yan. Kaya kailangan po natin ng communication or connection kay God. Araw-araw, bawat sandali, kailangan po presence lagi sa bunganga ninyo, sa bibig ninyo, ang salitang God. No? God, Jesus Christ, Lord. Kailangan na lagi kabuntot ng bibig mo habang magsasalita hanggat maaari. Na every time nakikilos ka, God, paano ko ba gagawin to? God, ano ba nangyayari dito? God, tulungan mo naman ako dito. Bigat eh. Yung mga ganon, no? Yung mga ganon ba, mas gusto nila yun na nakikipag-communicate, even sa mind, no? Ano pa bang example? Hindi ako makatulog. Tapikin mo naman puwet ko. Yung mga ganon. Gusto ko na matulog tapikin mo, tabihan mo po ako. Yung mga ganon. Wag puro request. Wag puro hiling. No? Maglambing din kayo kay God. Gustong-gusto niya yan. No? Gustong-gusto ng mga Holy Spirits yan. No? Minsan nga mga gabay ko talaga sila, tabihan nyo na ako, matutulog na ako. Sabay. Mga ganon ng mga anak ko po, tabihan nyo rin po. Yung mga ganon. Okay? So, yung ito kasi, actually, hindi to pagpupursige or being hard work or mabigat na task sa atin, yung pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi po nyo dapat to gawing parang, yung pressure, hindi. Napakasimple po nun. Para lang po kayong, alam niyo po bang mas masarap makipag-usap sa spirit kaysa sa tao? Sorry pero yun po ako Kasi sa dami ko po na experience, no, ako po is talagang, exposed po ako sa maraming tao. Well, hindi pa po ako healer, is nasa sales po ako. Nasa sales po ako talaga. So, ang dami ko nakakasalumuhan tao po. So, alam ko po yung mga ugali. Alam ko, no? So, alam niyo yung tipong, akala mo nga minsan totoong-totoo sa'yo, pero yung pala binibenta ka na. Yung pala nilalaglag ka na. May mga ganun. So, alam niyo sa spirit, no? Hindi man sila sumagot, pero ang binibigyan nilang kapalit sa inyo ng mga Holy Spirit yan, spirit guides nyo na yan, mga elementals nyo na yan, no, is iba. Protection agad ang ibinibigay sa inyo. Dahil alam nila kung yun ang kailangan nyo Okay? So, dito sa Knight of Pentacles is do the work. Do your job. Be responsible. Okay? Kasi talagang you will succeed sa lahat ng mga gagawin mo. Kailangan mo lang talaga is yung efficiencies na andon. No? Paano mo ba i-approach yung mga ganyan? Diba? Yung mga dreams mo. No? So, siya kailangan, syempre, pukpukan. Kailangan maging masipag ka. No? Maging totoo ka. No? Maging totoo ka. Okay, so we have the moon. So, now dito is, andito yung, for some of you, no, is parang, at times, meron talaga mga natatakot, no? Especially po dito sa sa spiritual. I mean dito sa pagiging healer. Especially po sa mga bago. Kasi hindi nyo po alam kung sino yung mga dumarating sa inyo na magpapagamot. Kung anong bit-bit. Especially po sa mga bago na hindi pa ganun ka-strong ang intuition, hindi pa ganun ka-strong ang psychic abilities. Nandun po yung kaba pag sinabi na, pag nakita nyo na sa tawas or nakita nyo na yung aura ng tao. Iba kasing healers, lalo na pagka-umpisa, meron po hindi pa po nakakabasa ng aura o hindi po nakikita yung aura. So, yung iba po is talagang gagamit po muna ng kung ano yung tools nila para makita kung ano yung karga ng pasyente. So, pagka nalaman nyo na kulam na to, andun na yun, nininervous na kayo. Huwag kayo matatakot. Kasi hindi naman kayo lang ang katawan nyo lang ang naandyan. Katawan lang po natin ang nandito. Pero ang kumikilos po silang lahat. Sila po ang naandoon. Sila po ang nandito. Ngayon po nagbabasa ako, ang dami rin pong nakagabay sa akin. Ang dami rin pong nakapalibot sa akin. Dahil kung ano man po yung sinasabi ko, sa kanila din po nanggagaling. Ginagamit lang po nila yung bibig ko, yung dila ko para yung boses ko para lang po makapagsalita sa inyo. No? So, wag po kayong matakot. No? Wag po kayong magpadaig sa takot. No? Or sa kung ano man na para hindi nyo ma-express yung sarili nyo. Okay? Kasi yan kumbaga, yung sa the moon,
no, sinasabi dito na kumbaga, kailangan nyo pong sabihin kung ano yung mga totoo, express nyo po, no? Kasi meron talagang tao na ibablock kayo sa mga ganyan, sa mga gusto nyong iparating dun sa concern sa tao. Pero, wag po kayo matakot. I-deliver nyo po, sabihin nyo po right away, no? So, we have the Ace of Swords. O, diba? Speak your truth. Diba? Sabihin mo kung ano yung totoo. Kasi, ngayon, ngayon mismo, no? Ikaw mismo dito, collective, is andito yung talagang, iba na yung ano mo iba na yung psychic abilities mo dito, boom na boom na buong-buo na talagang pag ikaw may pumasok sa utak mo, yun na yun, eksakto. No? Kasi nakakapasok ka na rin dito sa 5D, nakakapag-astral ka na, ano ba, may mga prophetic dreams ka na rin, may mga visions ka na rin. So, ano pa yung dapat mong ikakaba? Ano pa yung dapat mong ikatakot? Lagi na nakikipag-communicate sa'yo ang divine. Lagi na kayo nag-uusap, lagi mo na silang kasama. Wala ka nang dapat katakot dito. Ang kailangan mo na lang talaga dito is makipag-communicate din sa kanila palagi. No? Kasi kung clarity rin lang, meron ka na nun. Wow po, Ace of Cups naman ngayon. Ang bongga mo dito, ha. So, dito is, kumbaga, dito sa Ace of Swords natin kanina, is, sinasabi nga dito na, kumbaga, natapos mo na lahat, naputol na lahat. So, andito na yung talaga, nasa na yung throne, nasa iyo lahat ng katotohanan na pwede mong sabihin sa mga nakaharap sa'yo. And, yung mga nakaharap naman sa'yo na yan, is talaga naniniwala naman sa'yo, eh. No, wala naman din silang doubts. Kung sila nga nakikinig sa'yo, eh. Tao ka lang. Ikaw pa, natatakot ka. Ang nagdi-deliver sa'yo ng mensahe, divine, ang Holy Spirit, si Jesus Christ, si God. Diba? Parang alam mo yon, kung po pwede nga lang wini-wish nitong mga kinakausap na sana kami din makausap namin si Jesus Christ, nakausap namin ng divine, yung mga ganun, ng mga Holy Spirit. Ikaw na andyan eh. Wala kang dapat ikatakot. Okay? So, now dito naman sa Ace of Cups, sinasabi naman dito na parang, alam mo yun, ngayon ka makakaramdam ng, parang, ano to yung hard work pays off, no? Na parang, dahil ano ka nga, powerful manifestor ka. So, andito yung talagang, yung emotions, no, is nandito yung nagkakaroon na rin ng development. Yung romance na gusto mo is nandito na rin. Yung passion is nandito na rin. Maybe ito to, maybe sa partner mo, no? Na parang, kung before is nagkaroon kayo na parang, hindi kayo long distance relationship, pero dinaig nyo pa ang long distance relationship, na parang, nasa isang bahay kayo, pero parang ghosting kayo pareho. Tsaka, no? Parang alam mo yun, ha? Oo, hindi. Parang ganun lang. Yung wala man lang, alam mo yung sweetness is wala na, pero this time, no, ibibigay na tayo sa ni God. Kasi nga, again, powerful manifestor ka. And talagang andito yung talagang gusto mong i-save yung family mo. No? And yan yung nagustuhan sa ni God, na talagang dahil sa matiisin ka eh. Ando na tayo, martyr ka. Pero andun yung talagang sulit naman. No? Talagang yan din isisan din sa God's plan yan na kung paano mo i-approach si God, kung ano ba, bibitaw ka ba o hindi. Pero andyan ka, inilaban mo na talagang mas gusto mong buo ang pamilya, which is talagang ibibigay sa ni God yan. Amen. Okay. So, dito is ma-overwhelm ka. So, papasok na naman dyan ang celebration. Magsa-celebrate ka kasi bonggang-bongga na naman ang buhay pamilya mo. Okay, so we have this, Seven of Cups. Ay, malalim. Okay, so we have the Seven of Cups na, kumbaga, dito is, marami ka kasing pinapangarap, no? Actually, bukod doon sa family na mabuo kayo, na maging okay na ulit kayo ng, maybe ng wife mo or ng husband mo o ng mga anak mo, kung ano man, no, is, andito yung, kumbaga, may isa sa katuparan na. Marami kang pangarap no, na magkaroon ng halimbawa, ganitong bahay, magkaroon sa material, no, is marami kang minamanifest, no. Pero
sa iba, no, is nakuha mo na eh, meron ka na eh. So now is actually pati nga dyan sa family is na ganyan na, is binibigay na sa'yo ni God, no, abot kamay mo na, and actually yung iba is nasa inyo na. So now is kung pagdating naman sa ang dami mo kasi ng ano dito, alam mo yung daydreaming, no, tipong ang dami mong sana, ang dami mong gusto. So ito is binibigay sa'yo ni God. Bibigay niya sa'yo ito. Unti-unti. Isa-isa. Ibibigay niya sa'yo ito. Okay? So, antay-antay ka lang dahil for sure, one of these days is makukumpleto mo yan. And pag nakumpleto mo na yan, may darating pang ibang mas matindi na talaga namang lubos na ikatutuwa mo, and the rest of your family is ibibigay din sa'yo yan. Okay? Isa-serve sa'yo yan. Kasi deserve mo naman yung mga ganyan. No? Deserve mo yung mga ganyang bagay-bagay. No? Mapapinansyal, mapaspiritual, mapamental, lahat. Kasi you're a really good person. Meron ka talagang golden heart, pure heart, kung anumang heart yan. Pero iba ka. Iba ka. Ibang-iba ka na nga. Charing. Ano ganun, no? Happy lang, be. Happy. My goodness. Pagdating dito sa lights, your card ko is meron ka dito the devil card. Nine of Swords. Ay, nako, si Mangko talaga naman. Baliw na, no? Kasi talagang ito is gustong-gusto ka na, alam mo yun na siya yung magmamanipulate sa'yo. Siya yung magdadrive ng buhay mo. Itong devil card na to. Ayan siya, no? Na talagang gigil, no? Na parang gusto niya talagang maging Nine of Swords ka, na maging tulaling ka. No? Na talagang alam mo yung mga demonic entities nito, mga lintian na witch na to is talaga namang andyan sa'yo. Na kung ano-ano binubulong sa'yo. Pero hinahawi sila ng Holy Spirit. Nilulusaw sila ng Holy Spirit, and hindi pinapayagan ng Holy Spirit na dumapo sa'yo yung mga yan. Or marinig mo yan. Again, kung meron man po kayo naririnig na mga bulong sa mga paligid ninyo, again, no, once na kayo ay divine and nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel, is ang naririnig nyo po is lahat po Holy Spirit. Wag po kayong magduda. Okay? Maraming umaatake sa'yo. Even sa pagtulog, no? Is talagang binibigyan ka ng nito, ng mga hindi magagandang pangitain, or tipong ayaw ka patulugin, mga ganyan. Pero hindi mananabi yung mga yan. Okay? So, sinasabi rin dito na kailangan mong alam mo, para medyo hindi karapitan, ang gawin mo dito, especially kung hindi pa naman kayo talaga totally healer, or hindi pa na-activate yung mga gifts and abilities na binigay sa inyo ni God, pero alam nyo na po sa sarili nyo, magsuot po kayo, or kailangan meron pong isang red na color sa damit ninyo. Pero mas maganda syempre kung magpo-pure red kayo. Takot po sila dyan. Ayaw po nila ng color na yan. Okay? So, we have the 6 of Pentacles. Okay. So, ano ba ang pinabuputok ng butsi talaga nitong person mo na to? Kundi yung pag-angat mo sa buhay. 6 of Pentacles to, pero umiikot ang pera mo dito. As in talagang wow na wow. No, na talagang pinag-uusapan natin dito is big sum of money po talaga ang babagsak sa kamay ninyo, na talaga namang overflowing to, na talagang ito po is one of the plans ni God na talagang for you. No? Ito yung gift niya na isa na talagang, pero alam kasi ni God dito na kung saan mo dadali ng pera eh. Sa ibang tao rin. Ipamimigay mo rin. No? Mo to, ipagkakalat mo tong pera na to. Ibibigay mo to sa maraming tao. Kaya si God dito, continuously, ibibigay sa'yo na ibibigay. Na akala ng iba is para sa'yo. Pero hindi. Marami ka kasing tutulungan na tao. Maraming lalapit sa'yo na tao para humingi ng tulong. So again, sa mga ganyan, make sure na discreet ka. Make sure na tipong ikaw lang din halos ang nakakalam, or maybe circle of your family. Pero mas maganda kung ikaw lang. Then take actions, no? Parang
bumili ka na ng ganito, then makikita nila nagre-repack ka na lang ng mga goods or ng clothes, ganyan, or naglalagay ka na ng pera sa sobre kasi dadali mo to dun sa isang foundation, or dadali mo to dun sa simbahan kasi kailangan dun. Yung mga ganon, no? So, good luck sa'yo. So, hoping na, alam kong marireach mo to, alam kong makukuha mo to. So, careful ka na lang sa mga tao na malalakas ang pang-amoy. Okay, na sasamantalahin ka. Okay? Pero andyan naman ang mga guides mo. Alam kong safe na safe ka rin. Alam kong wise ka. Alam kong hindi ka bibitawan ng mga guides mo. Okay, so kukunin natin itong mga nakatihaya. Mga ayaw to i-reveal kaya nasa ilalim. Okay. Okay, so we have 2, 3. Okay, so ayan. Okay, so those are the cards. Okay, so we have the 6 of Wands. So dito sa 6 of Wands is for the sikat, no? Na alam mo yung dahil nga dyan sa charity, I mean sa pagsabog mo ng blessings sa binigay sa ni God. Kung ikaw ay sinabugan ni God ng blessings, no? Abundance, prosperity, love, care, lahat, no? Well blessed ka no? Chosen one ka no? So dito, no, is alam mo yung talagang spread mo rin. Kung ano yung nare-receive mo, i-spread mo rin sa kanila. Kung paano ka binigyan ng universe ng swerte sa buhay, ganun ka rin sa ibang tao. I-spread mo rin siya, no? And pagdating naman dito sa the lovers, no, yung sinasabi dito na dito. Ayan. So now is babalik yung talagang romance, spark, sweetness, intimate, kemerot. Alam niyo yun, yung mga ganun. So magbabalik yan. Kinikilig ako. Ganun. Okay, so yan is, dito naman sa 9 of Wands is sinasabi na kumbaga, hindi ka na pwede, I mean, eto na yung time na hindi na nila pwedeng sirain pa yung relasyon na meron kayo. Especially ng buong pamilya. No, hindi na. Wala nang pwedeng makasira ng inyong relasyon. No? Especially ng family. No? Binasbasan na ni God yan, binakuran na kayo ni God. Kaya walang sino man ang pwedeng makasira yan. Abundance, big sum of money is para sa'yo. Okay? And now we have the 7 of Pentacles here na alam mo yung minamanifest mo na kung ano man, no? Kung ano-ano man. Actually, this is a confirmation na lang and this is mangyayari talaga in the next few days, no? Or this year, no? So, andito talaga yung 7 of Pentacles na talagang yung bang tinanim mo is talagang andito na yung unti-unti makikita mo. Again, unti-unti po talaga to. Hindi po ito natin pwedeng kunin ng biglaan. Wala po tayong tinatanim na halimbawa, buto, bigla na lang magbubunga na ang lulusot do sa lupa ay bunga agad. Hindi. So, syempre, stem muna yan or, stem muna. No? From root, stem muna yan hanggang sa magkakaroon na yan ng mga dahon-dahon. No? So, dahan-dahan yan hanggang sa lumaki, lalago yan hanggang sa mamumulaklak, hanggang sa magkakaroon po ng bunga. No? So, yan ang mangyayari po dyan. So, ngayon po, doon ka na sa parang alam mo yung meron ng mga leaves, no? Pero maliit pa siya. No? So, keep on going pa rin, no? More hard work, no? More pukpok, more searching, no? Kailangan mo mag-explore para dire-diretso yung growth, no? Huwag kang tumigil. No? Kailangan mong mag-research pa na mag-research. Especially dyan sa kaalaman na meron ka. And kailangan mas tibayan mo yung pandinig mo, no? And yung pakiramdam mo, and again, yung third eye mo. Kailangan yan yung i-work out mo para, alam mo yun, mas maging mas malakas ang connection mo sa heaven, sa universe, kay God, no? Yun yung kailangan natin i-maintain. Yun na wag mong hahayaang ma-block. Pag yun nawala, ibig sabihin tablado ka na. Ibig sabihin may ginawa kang sablay against the rule, against the law ni God. No? Kaya make sure na anuhin mo siya, alagaan mo. No? And mahalin mo kung ano yung meron ka na ibinigay sa iyo ni God. And we have the Queen of Cups and Temperance here.
So all you have to do here is ano, no, andito ka na talaga sa posisyon, no. Your crown is there, no, na talagang andun yung the Holy Spirit is talagang andyan yung talagang connection sa iyo from universe, from heaven is talagang direct nasa sa iyo yan. No, talagang ikaw is binuhusan, ikaw is naka-shield, ikaw is nagliliwanag. So, ang kailangan mo ngayon dito is talagang mag-ask lagi ng pahintulot and basbas sa Holy Spirit. Huwag mong hayaang alamunin ka or huwag kang sa mga tao na to no? Yung mga tao na nakapaligid sa iyo na inuudyukan ka ng ganito, ganyan, ganito, ganito. Pero alam mo sarili mong mali. Huwag mong gawin. Okay? So, ang kailangan mo ngayon dito is balansehin mo ang lahat. No? Para hindi ka makaramdam ng pressure o maging toxic para sa iyo yung lifestyle mo ngayon. No, kasi talaga ngayon is overwhelming ang mangyayari. Pagpasok eto ngayon na pumapasok sa iyo ngayon is overwhelming sa iyo na parang ano ba 'yon? Parang suntok sa buwan na bakit nangyari to sa iyo. Na ikaw mismo is na-amaze, ikaw mismo is andun yung nagtataka paano mo to na-reach, paano mo nakuha tong mga ito. So, ang kailangan mo lang dito is balansehin ang lahat. Kailangan mong humingi pa rin, again, ng tulong kay God sa mga guides mo kung paano mo to mababalanse at paano mo to mapapatakbo ng maayos nang wala kang tinatapakan, wala kang tatamaan. No? Na wala kang maaabuso. No? Na ibigay nawa sa'yo kung kanino dapat to ilagay o kung sino dapat ang maka-experience sa mga ganito. Kasi talagang big sum of money ang mapupunta sa iyo. Honestly, talagang yun yung yun yung destiny mo. Yun din naman kasi ang lumalabas sa ibang readings natin. So ito is just a clarification and dahil naman din to sa, kumbaga, alam niyo sa totoo lang, kailangan niyo maging thankful dun sa gumawa sa inyo ng black magic. Kasi kung di dahil dyan sa gumawa sa inyo ng black magic, hindi kayo magiging healer or maybe a tarot reader, and at the same time hindi nyo may experience ngayon ito, no? Be thankful kasi for sure at times na talaga may attacks kayo, yan yung medyo nakalimot kayo sa Panginoong Diyos Ama na parang nakakaalala lang kayo pagka kailangan nyo na lang ng tulong, pero yung everyday routine na ginagawa nyo ngayon wala kayo ng dati, no? Okay, so yun na nga, tahol kasi yung asong ingay. Okay, so yun, ang kailangan nyo lang talaga dito is kumbaga unti-unti, no? Para maging maayos yung life. So, I think yan na yun, no? So, yan na po yung reading natin. Kailangan lang po natin talagang maging thankful, no? Ayun, nawala po kasi ako kanina. So, ayun, ulitin ko na lang po ulit, no? Na kailangan po natin maging thankful dun sa gumawa sa inyo, no? Kasi kung di dahil po sa kanya, hindi nyo nga po mararating yan. And dahil din po sa kanya, mas tumibay po yung paniniwala nyo sa Panginoon Diyos Ama at pagtawag nyo po sa kanya. No? And ang masama nga lang po sa kanya, yun nga po, napunta siya sa devils, no? Or satans, no? So, yun yung sinamba niya, doon siya pumanig. So, not your fault anymore. Okay, so andun yung talaga nag-ask na siya ng forgiveness, pero too much po kasi talaga yung ginawa sa inyo. Kaya kung ano man po ang meron siya ngayon, deserve niya po yun. Not your fault, okay? Huwag kayong makaramdam ng guilt or what. Si God po may gusto niyan. Kasi nag-let go, let God kayo. Yun lang po ang maganda. Huwag po kayong sabihan nyo na, ba't mo pinatulan yun? Dapat to sinakal mo yun, dapat dun, ganto ganyan, dapat pinagmumura mo yun. Huwag kayong ganun. Marunong po ang Diyos. Alam po ng Diyos yan kung ano po ang dapat doon sa taong yun. Tama lang din yung ginawa mo ni let go, let God mo. And sa inyo pong lahat, mas maganda po yung ganon. I-let go, let God nyo. Hayaan yung sabihan kay uto-uto o ano man. No? Tanga, hayaan nyo lang kasi andyan ang Diyos. No, siya yung magbibigay ng judgment day para dun sa umabuso po sa inyo. Okay? So maraming salamat po. And sa mga naka-resonate, hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button. Then paki-like po ha, paki-like po and paki-share na rin po, no? Para po, natutuwa nga po ako kasi malapit na po tayo mag 10,000 subscribers, no? And marami na rin pong viewers. So hopefully nga po actually yung viewers ko po is millions na no? Yun nga lang po, hindi po sila subscribers. So hopefully nga ma-reach din po natin yung subscriber na gano'n na 1 million. And I claim it, no? I claim it. Hindi lang 1 million. Okay? So now is, yun po kasi yung
mga talagang, ibig sabihin, nagbabalik loob po sa Diyos, no? Yung mga subscribers ko po na yan, no? And I'm very thankful and God bless you all. Okay? Alam ko pagpapalain po kayo ng Diyos Ama. Alam ko pagpapalain po kayo lahat. Okay? So, maraming salamat. And now, dito na po tayo mag-proceed sa ating healing. Okay, so bow your heads and hayaan na pong pumasok ang healing energy from the divine, from Holy Spirit. Okay? Okay, so that's all mga ka-angels. Maraming salamat po and naway nabigyan ko po kayo ng kagaanan ng pakiramdam ngayong oras na ito. Maraming salamat po and God bless. Bye!